Morning. Good morning. Panginoon, at sa ilang sandali na lamang po ay mag-umpisa na tayo sa ating pananambahan. Kaya hinihiling ko po na tayo maghanda na. For our call to worship, basahin po natin ang Psalm 138. I will praise you, O Lord, with all my heart. Before the gods, I will sing your name, your praise. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. When I called, you answered me. You made me bold and stout-hearted. May all the kings of the earth praise you, O Lord, when they hear the words of your mouth. May they sing all the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. Though the Lord is on high, he looks upon the lowly, but the proud he knows from afar. Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. You stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand you save me. The Lord will fulfill his purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon your works of your hands. Let us pray. Hallelujah, Lord. Muli nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil tunay nga, sabi mo sa iyong salita, na hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iiwan. Kaya, O Lord God, kami patuloy na talagang nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Sa umagang ito, O Lord, salamat po sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa panibagong araw na muli magkakasama-sama kaming mga magkakapatid sa simbahang ito, sa pananambahan namin, Panginoon. Upang makapakinig kami, Panginoon, ng inyong salita, magsama-sama kaming magpuri, Panginoon, at magkakamustahan at magpalakasan, Panginoon. Lord God, ikaw po nawa ang talagang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Sa lahat ng anak mo, Panginoon, na talagang nagtitiwala at nagmamahal sa iyo, patuloy na talagang itinataas ang buhay sa inyo. Kami patuloy na talagang nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa inyo. Sa umagang ito, nialay po namin ang aming gawain ito. Ikaw po nawa ang siyang talagang patuloy na talagang maranasan namin. Ikaw po ang siyang makita, Panginoon, maramdaman, at ikaw ang aming maitaas sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Lord. Gayon din, O Lord God, patuloy naming tinataas ang mga kapatiran pa namin na papunta na po dito, Panginoon. Ingatan mo sila, O Lord, at nang sa gayon, Panginoon, ay sama-sama kami na magpupuri at magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Ngayon po, tinatawagan na po natin ng praise and worship. Pangunguna po ni Brother Popot. Magandang umaga po sa ating lahat. Panginoon, parang wala akong marinig. Tayo po ba'y nasasabik na magpuri sa ating Panginoon? Amen. So kung tayo nasasabik na magpuri, tayo po'y magalak sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay muli nating bibigyan ng papuri, pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga awitin. Come on, church!
my shame. My shame is taken away. My pain is healing in my belief. Come on, I believe. I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, my Lord conquered the grave. My Redeemer lives. Come on, church. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know you rescue me so. His blood conquered my sin. I believe. My shame is taken away. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. Yes, Lord, I believe. I'll raise the banner. I'll raise the banner. Oh, my Lord conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, church, my Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burden. You lift my burden. I rise with you, dancing on the mountaintop to see your kingdom come. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, church, my Redeemer. Sabay sabihin po nating awitin, my Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, church. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Come on, church. My Redeemer. My Redeemer lives. 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 Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Tunay nga po ang Panginoon natin ay buhay. Buhay na buhay, hindi lang sa atin. Buhay na buhay para sa buong mundo. Para sa ating hinaharap. At para sa ating haharapin. Magpakailan pa man. Tunay na niya tayo sa bawat araw, hinuhulma yung ating pagkatao, hinuhulma yung ating buhay, hinuhulma yung ating pananampalataya. Patungo kanino? Patungo sa kanyang bugtong na anak na
walang iba kundi ang ating hari. Na wala nang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy nating sambahin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga pagsambang awitin para sa Kanya. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to walk my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Let's sing, hold me. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. Let's sing. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Come on, church, let's sing. Take me. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand.
gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, all of my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Come on, church, let's sing, hold me. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. One more time, let's sing, take me. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, hold me, guide me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. I give my life to the potter's Patuloy po tayong umawit ng ating awiting pagsamba sa ating Panginoon. I come to you, Let my heart be be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle.
soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes to see you face to face, the knowledge of your love. Lord, renew my mind. Renew my mind as your will unfold my life in living every day by the power of your love. Come on, church, let's sing. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Patuloy po tayong sumumpa sa ating Panginoon. Patuloy po natin damhin yung pag-ibig na walang wagas na pag-ibig ng ating Diyos na para sa atin. Pag-ibig sa pinukaw ng lahat ng tao. Pag-ibig na tumubos ng kasalanan. Pag-ibig na nagpakita paano mamuhay sa Diyos dito sa lupa upang sa ganon tularan ng bawat taas ng pag-ibig na to. Sabay-sabay po natin awitin, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Patuloy po natin damhin yung awitin para sa ating Panginoon. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like a eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. For the last time, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw
Diyos. Sa Kanya po lahat ng papuri, pagsamba, at pasasalamat. Amen. Mamaya po ang ating congregational prayer after po ng ating mensahe. Para makapagpahinga rin po muna kayo. Unahin po muna natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord at umayos na po ang panahon matapos ng ilang araw na ang hirap lumabas-labas ng bahay, madaming binaha, madami na naman pong nahirapan sa mga kagamitan at pati yung mga nagtrabaho na kailangan pa rin pumasok sa kabila ng sama ng panahon at maging yung mga estudyante na nagkaiba-iba rin po ang schedule. Siyempre, yung mga magulang, at mga iba pang mga nasa negosyo, maraming adjustments na ginagawa. So tayo nagpapasalamat sa maayos na po, somehow, na panahon sa atin sa mga mula nung kahapon talagang wala po ng bumuhos na ulan. And today, we have a wonderful sunshine, wonderful daylight, na ating na-experience. And of course, this all brings us back to praises sa ating Panginoon. At magpapatuloy din po tayo sa init ng usapan na pinag-uusapan natin, which is under the theme, the community of the King, o yung komunidad ng Panginoong Jesus, na siya ang nagtatag, siya ang nagbigay ng pundasyon, at siya rin ang nagbibigay ng disenyo nito. At kung natatandaan po ninyo yung nakaraan natin na pag-uusapan na napaka ganda ng pundasyon ng ginawa, ng paggawa ng simbahan, which is the blood of Jesus. And isa sa pinakamahalagang kapamaraanan ng pagtatayo o pagbubuo ng pundasyon na yan at naging benepisyo nito is yung tinatawag po natin na reconciliation. Tatandaan niyo po yun. Sabihin niyo nga po ulit, reconciliation. Sabihin niyo po, reconciliatory. Sensya, pinapasa ko po sa inyo yung tongue twister kasi nahihirapan po ako banggitin yun palagi. But this is also to segue po sa ating kasunod na pag-uusapan, which is, nandito pa rin po sa Book of Ephesus. Natatandaan niyo po, yung pinakilala ko po sa inyong mga konteksto sa Ephesus. Nandyan si Artemis at iba pa mga Diyos-Diyosan. Nandyan yung matinding pagpe-persecute sa mga Hudyo. At nandyan yung tinatawag natin na imperial cult or yung pagsamba sa kanilang emperor. At nandyan din yung sinasabi natin dahil bunga ng sobrang polytheistic and mystic culture nila, nandyan yung mga magic, no? Nandyan yung mga spiritual activities nila na hindi natin maihihiwalay sa daily lives nila. In fact, bahagi na ito ng kanilang araw-araw na buhay at pati ng mga ikinabubuhay nila, meaning pati sa mga negosyo nila at kung ano-ano pa. And so si Paul na nakakarinig ng mga problema sa mga simbahan sa Ephesus about this and that, about yung hidwaan ng both Gentiles and Jews, sumulat siya ng librong ito, the Book of Ephesians. And we realize, dahil nga dun sa konteksto, ang unang tema na pinag-usapan natin is reconciliation. So ngayon naman, kung talagang pinag-isa na ang simbahan mula from two different people into one, we realize now that even yung pagkakaisa ng Diyos hindi talaga uniform. Na parang iisa lang talaga na wala nang sort of diversity sa loob ng katawan ni Kristo.
In the same way na hindi lahat ng mukha natin ay ilong. Na-imagine niyo po ba yan? So, there is a diversity within a unified body na ginawa ni Kristo. And kahit naman yung disenyo ng Diyos sa sangsinukob, which is the wider dimension ng kanyang pagliligtas, is full of diversity. At yun nga daw ang manifold wisdom ng kanyang paglilikha. And dahil sa pagkakaiba-iba, the Lord also designed us, especially human beings, but more so, kahit yung mga iba pang mga creatures o creation, He designed us to be or to have relationships. At hindi lang yung relationships na nagkataon lang na ipinanganak kayo sa isang pamilya, kundi interdependent relationships. Meaning, may kinalaman ka sa isa, kailangan mo siya, kailangan ka niya, may connection ang paggalaw natin sa buhay. Makikita natin yan kahit sa mga hayop, kahit sa mga puno. Alam niyo po ba na because of the recent studies, development of studies, yung mga puno sa forest, yung totoong forest hindi yung puro mahogany lang na tinatanim o puro mga niyog lang na tinatanim. Yung totoong forest na klase-klase, diversity of trees and plants and other fauna and sa forest, Pag inaral mo yung ilalim, there are actually systems, hindi lang ng roots, kundi microorganism na mga systems na nagko-connect, nagko-communicate para ang mga puno. The trees talk to each other and they're dependent with each other din pala. Na sometimes they protect each other pa nga. And sometimes kinikilala pa nga nila yung kapwa nila kauri. And mas pinapaboran nila. So the trees are actually independent. That's an interesting development sa study sa mga puno. Ito lang. So, iisip natin, akala natin, minsan yung mga puno, parang nakatayo lang dun. Walang pake. Pero there are things like that makes us say, uy, kahit yung paglikha ng Lord sa mundo is interdependent. Now, ano po ba yung mga hayop na may isip natin na mag-isa, na in fact, pinangalan pa nga sa kanya yung pagiging mag-isa. Sa English, hermit crab. O sa Tagalog, kung directly translation, ermitanyong alimango. Pero sa iba, ang tawag lang naman din is umang or, tama ba, komang? Hindi naman, umang. Komang, Ayan. So, hermit crabs. Kaya siya pinangalanan na hermit kasi ermitanyo siya, laging mag-isa. Pero, if we really study their behavior, hindi siya napunta sa pag-iisa lang. Kasi hindi naman niya kayang maglikha ng sarili niyang shell. So, they are dependent sa shells ng iba. Na ibang mga totoong mga shells, totoong mga snails, nakukunin nila yon at doon sila mamahay. And a closer study, na akala natin yung mga tinatawag na hermit crab, ay nagkakaroon pala ng fellowship. To use that word. Allow me to use that word. Nagfe-fellowship. At alam mo ginagawa nila, once in their lives, they gather. Hindi lang pala, this is a regular day. Kapag nararamdaman nila na masikip na ang kanilang nirerentahang shell, bahay, they gather. They walk towards a certain place. Hindi ko alam kung paano sila nag-uusap, kung nagdi-discord ba sila or what. Pero nagtatagpo sila sa isang lugar. And there they line up. And then, kanya-kanya sila magtatanggal ng shell, kukunin ng shell. Nag-ano pa sila. They find your height pa nga sila eh. Kung anong mas malaki. Kasi syempre, ipapasa yung shell ng isa dun sa mas maliit kasi kukuha siya ng mas malaki at yung kasunod niya, parang, alam niyo yung magkapatid, nagpapasahan ng damit dahil masikip na sa isa. Ginagawa yun ng mga hermit crabs. Ermitanyong mga limango, nagkikita-kita pa rin because they depend on one another to find the new shell. And sabi pa nga sa isang study, they actually prefer ukay-ukay na shell. They don't look for brand new shells. Gusto nila yung hand-me-down, yung gamit na. So, okay lang yung okay-okay. Sabi ng mama ko kagabi, ay, okay yan, baka mabahaw kilikili. Pero that's what they do. To say the point that even hermit crabs actually are interdependent. They're built, they're designed, they were made to be dependent to one another. Kahit pa sa kailalim-ilaliman ng mga
karagatan na hindi na natin maintindihan kung ano mga pangyayari doon. Fishes that look monstrous. Pero that's why they are there. Because there's a certain environment in there na doon sila nagtatribe. And they depend on what's in there. The whole creation is designed to have interdependent relationships. And that is what exactly God designed the church to be, yung prototype, yung hulma na pagdidisenyuhan sana ng kabuuan ng pagliligtas ng cosmos. Na ang simbahan ang maging disenyo ng totoong interdependent relationships. So we reconcile people who are different. And itutuloy natin ang pagbabasa at pag-aaral sa Ephesians. Anyahan ko na po kayong tumayo at basahin po natin. Nilipat na po tayo nung nakaraan, chapter 2, chapter 3. Ngayon po, punta na tayo sa chapter 4. Pero tatalong po tayo sa verse 7 to 16. But we will only focus hanggang 13. I think hanggang 13 lang. Yeah. Basahin po natin ang Ephesians chapter 4, 7 to 16. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga simbahan sa Ephesus, chapter 4, verses 7 to 16. We will read until 16. Ang sabi po dito, "But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity, in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ." Hanggang dyan lang po tayo, pero babasahin na po natin yung tatlo pang verses. "Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work." Makakaupo na po tayo. Praise be to God sa kanyang salita at sa napaka-malaman na sulat ni Apostol Pablo. And that's why, kung kaya nga lang natin itong pag-usapan hanggang buong maghapon, we will. Pero syempre, dahil limitado din ang ating oras, puputulin natin siya hanggang verse 13 lamang po. So, kaya ako rin binasa na rin yung hanggang 16 dahil makikita natin doon yung metaphor, yung paghahalintulad ni Apostol Pablo sa simbahan sa isang katawan na si Kristo ang ulo at tayo ay interdependent. Actually, yung metaphor na yan, yung paghahalintulad na yan sa katawan, hindi lang siya hanggang imahe, kundi pati yung function, that actually how it works sa ating supposed to be sa simbahan na itinatag ni Kristo. So ang tanong, ibig po ba sabihin na kapag na-reconcile na ng Diyos ang magkakaiba-ibang tao, when there's reconciliation from Gentiles and Jews, o sa panahon natin ngayon, mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula Apari hanggang saan ba? West Philippines? Hindi. Hanggang Tawi-Tawi o sa West, Palawan to Eastern, Samar, sa Giwan, kung saan ka manggaling probinsya, and kung ano man yung background mo, kung susundan natin yung mga klase ng mga lahi pa, So, what if God reconciled these people, tayo, and wala na bang pagkakaiba? Siyempre meron. That is how actually God is. He is one God, but
three persons. Ano? So, even sa church, ganyan yung kanyang paglikha. And even as one body, merong diversity. And merong interdependence sa isa't isa. Kailangan ng relationships to flourish as we move on, as we function as a church. Na makikita po natin unang-una po dito sa verse 7, sabi dito ni Paul, but grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Ang sabi dito ni Paul, ibiniyaya o nagbiyaya ang Diyos o si Kristo para sa lahat. According to the measure of Christ's gift. Merong sukatan or merong mga dimensions, yung kapag, alam niyo po yung pag magpapasko na, tapos meron kang listahan ng mga inaanak mo, hindi naman pwedeng bibili mo lahat pare-parehong medium. Paano pag bibigyan mo ako, diba? Basahan na lang yung medium. Kasi hindi kasya sa akin yun. But when you give gifts sa Pasko, anong ginagawa natin? Ito si Kiel, ganitong edad na siya, dapat yung t-shirt nito, lalakihan ko na rin. Ito si Aliyah, May listahan ako at ina-update ko yung palagi. Listahan lang, wala naman nakakarating na regalo. Hindi, joke lang. Pero iniisa-isa natin according to the measure that they na babagay sa kanila. And that is how God bestows gifts. May pagkakaiba-iba. Hindi dahil sa hindi mahalaga yung isa, mas mahalaga yung isa. No, but because of sa kanyang grasya, sa kanyang perspective, sa kanyang wisdom, He gives gift. Grace given to each one of us, sabi ni Paul, according to the measure. O yung grace na tinatawag dyan, yung may birthday ngayon, sino may birthday ngayon? Si Charis? No. Birthday ba yung Charis ngayon? Birthday ni Charis. Yan yung translation, yung actually yung original word, yung grace is charismata. Charismata. It's the grace and it actually means, madalas tinatranslate siya sa NIV, I guess, at sa ibang modern versions ng Bible na spiritual gifts. Pero ang mas accurate na translation niya would be manifestations of grace. Meaning kapag may itinanim, may makikita kang bumubunga. Meaning nagmamanifest na may grasyang ibinigay sa'yo ang Panginoon. So sabi ni Paul, si Christ, si Jesus, nung siya'y nagtagumpay mula sa kasalanan, kasamaan, at kamatayan, siya ay nagbigay ng grasya para sa lahat. Para suluhin natin? Hindi. Sabi niya sa verse 12, to equip the saints for the work of ministry. Para ihanda, hindi yung mga binigyan kundi ang lahat ng binigyan ay ihahanda. Lahat daw ng saints, meaning lahat ng mananampalataya, hindi lang yung mga saints na alam natin. Lahat tayo na mga Kristiyano ay biniyaan ng grasya at merong purpose sa simbahan na lahat daw tayo ay dapat i-equip, ihanda, i-prepare, i-train. Para saan? For the work of ministry. So, mayroon tayong ibinigay sa atin na iba-ibang mga kakayanan, mga grasya, mga biyaya, mga regalo na lalabas, magkakaroon ng manifestation. At saan siya papunta? For the works of ministry. This is something that we should always remember, mga kapatid, that the work of the ministry of the church, yung pag-serve sa simbahan is actually for all individual members. Now, I understand na mayroong mga Christian traditions na alam natin na masyadong hinihiwalay yung clergy sa laity, na hindi ka pwedeng magganito kapag hindi ka ordained, hindi ka pwedeng magsalita in front, kapag hindi ka naman pastor o elder, ganun. Hindi ka pwedeng mag-serve sa ganito, hindi ka pwedeng magturo sa mga bata kasi ganito ka lang. But I don't see that here. Kasi we're all equipped for the saints of the, supposed to be equipped for the work of ministry. Kasi yung ministry na yan, pwede namang mag-react,
ang ministry na yan, para lang yan sa mga iba pang mga bagay, like pamimili ng grocery, pagpululuto. Kasi ang magte-train daw sa kanila ay mga apostol, mga pastor, mga missionary, evangelist, para magluto, maggrocery. Hindi naman yata, kundi ang ministry na ituturo sa kanila ay apostolic, prophetic, pastoral, teaching. Those ministry na binanggit, kung magiging maayos ka lang mag-read ng context, huwag ka nang lumayo sa papuntang pagluluto. Nandito mismo, the works of ministry na titrain ka ng mga pastor, ng mga teachers. I'm not saying na hindi mahalaga yung pagluluto. Kailangan natin yan. I'm not saying. But magagamit din yan sa pagsiserve. Pero ang specific na sinasabi dito, which is actually crucial sa paglago ng simbahan, would be yung ititrain daw ang bawat isa sa pagsiserve. This is something na dapat nating pakakatandaan, mga kapatid. Na ang goal dapat natin bilang Kristiyano is, I want to be trained sa specific na ipinagkaloob sa akin na kakayanan ng Diyos so that I can serve in that area. I should hold accountable yung mga pastor, yung mga teacher na hindi ako tinuturuan, hindi ako tinitrain sa ministry. Ay, hindi ako sinishare ni Pastor Kit dyan. Hindi ako tinuturo, hindi ako ginagabayan. Sabihan niyo lang ako kung sakaling may ganun na mga pangyayari. But in fact, sa karamihan ng mga pangyayari sa maraming simbahan, yung mga nagtuturo ang naghahabol. Tama? Tama? Yung mga nagtitrain ang naghahabol sa mga dapat ititrain. Pero reading this, dapat ang disenyo ng simbahan, lahat ng members ay willing mag-serve. Kasi we are supposed to be trained. Yes, merong specific roles na mga leaders, may mga dapat mga responsibilidad, assignment, position, we'll get to that later. Pero ang kalooban ng Diyos na malinaw is that all saints are supposed to be ministering, nagsiserve. In any way, according to the measure of Christ's gift na binigay sa kanila. So dito pa lang, yung pinag-isang katawan, ay meron din palang iba-ibang galawan. Ano po? Ang pananaw na ang mga leaders lang, mga pastor or elder lang dapat ang kumikilos, nagsisalita sa simbahan, I think it's very unbiblical dito pa lang sa Ephesians chapter 4. Isang chapter pa lang, sobrang linaw na nito. It's very unbiblical na pastor lang ang nasusunod sa lahat ng bagay, pastor lang ang nagsasalita, pastor lang ang nagdedesisyon, pastor lang ang may desisyon ko anong kulay na sa background ko, pastor lang ang dapat magsabi na ganito lang yung budget dyan. Ano? Biglang naging accountant yung pastor, biglang naging magaling saan. Na hindi naman dapat. Ano? Add to that is yung maling pananaw na dapat meron kang title para maglingkod. In fact, yung qualification lang naman dito ay kapag Kristiyano ka, maglilingkod ka. To equip the saints for the ministry. Kailangan mo lang daw maging santo. Parang pangit para biglang pakinggan, biglang nakakatakot. Pero ang santo lang naman na tinutukoy dito is yung lahat ng mga hinugasan ng dugo ni Kristo. Sanctified by the blood of Christ. If you are sanctified by the blood of Christ, by believing in Him, then you are qualified na maging bahagi. First, nandun yung equipping, dapat. Kasi yun nga yung ine-emphasize dito eh. Pero, don't ask yourself, tinawag ba ako maglingkod ni Lord? Kapatid, a resounding yes. You are called to serve. It says here, all the saints are supposed to do the work of ministry. Given to each of us. Andun yung word na each of us. Yung word kasi one word lang yun sa Greek. Ano? The word, yung phrase na each of us is malinaw. Walang matitira na hindi magsiserve. There's not a Christian that would say na ay hindi ako tinawag. It is our Lord who called us, and it is He
who is empowering us to serve. Siya nagbigay ng kakayanan. Kasi sa pagtagumpay daw niya mula sa kamatayan at pag-angat niya sa kanyang kaluhalhatian bilang hari, no, siya ay namigay ng mga karismata, ng mga gifts. Ano. So, it could be serving sa kahit anumang binigay sa atin na kakayanan, like pagtuturo o administration, management, ano. Or pwede ring basic na pag-lead lang sa prayer or sa pagtutulungan sa mga pangangailangan. That also is part of serving, ano. Actually, yung part niyan, hindi masyadong kailangan ng training, ano. In fact, nauna pa yan sa sinabi ni Paul sa umpisa pa lang ng chapter 4 to be caring one another. So it is a fact, God's will actually for all of us. So ang point lang ng passage na to is more about making us understand na lahat tayo ay nakadisenyo na maging bahagi ng isang katawan ni Kristo at ang disenyo natin ay may kanya-kanya tayong kakayanan at role. Now, when we serve, of course, we must realize na hindi lang niya tayo binigyan ng gift. He also designed the church, to have equipping. Yun ang nabanggit ko na kanina, pero mababasa natin to dito sa verse 11, Sabi ni Lord, nagbigay daw siya ng mga leaders. Sabi ni Paul, nagbigay daw ang Panginoon ng mga special role sa simbahan. It was He who gave some to be, for the lack of a better word, hindi dahil mas mahalaga. Kaya ako ginamit yung term na special kasi pinangalanan sila. To be apostles, to be prophets, to be evangelists, to be pastors and teachers. At ang role kung bakit inilagay sa simbahan ng mga taong yan is to equip the saints for the work of ministry. So yun ang isa sa mga nabanggit ko na kanina. But it is clear na kung lahat ay nagsiserve, then meron mga dapat magtitrain. Meron dapat maggagabay, mag-empower, especially yung mga mas mature na o mas nauna na sa ministry, doing the works of ministry, and they're teaching, they're modeling, they're training all the other Christians according sa gift na binigay sa kanila. And some other people and Christians would debate all day, actually centuries for centuries, kung nandiyan pa ba yung mga apostles, nandiyan pa yung mga prophets, nandiyan pa yung mga evangelists. That's a valid discussion, pero I think ang gusto lang naman sabihin dito ni Paul is that in every context of a church, there are needs na kailangan punuan. At ang mga kailangan punuan na yon ay doon niya nilalagay ang mga tao, binibigyan ng kakayanan. At kung merong need doon at merong mga taong dapat ma-equip para doon, then maglalagay din siya ng mga taong dapat magti-train para sa mga taong dapat magsiserve doon sa area na yon. For example, may kakailanganin sa music ministry. That's a specific need. And there are people na binigyan ng Panginoon ng gift sa music. And so, it's obvious na according to their gifts, dito sila nilalagay. Sabihin niyo, hindi naman totoong ministry ang music. Magbasa muna tayo hanggang sa Old Testament. Music is part of God's work, of the worship, of the service to the Lord. So may need, mayroong mga musically inclined and gifted na mga tao pupunta doon. Dito ako tinawag ni Lord na hindi ganun kadali. There will be people na i-assign ni Lord. Hindi man binanggit dito, hindi man sila evangelists, hindi man sila necessarily pastors. Some could be evangelists and pastors. But ang concept is that there will be leaders na mag-guide, magagabay. It could be mga matagal nang nagli-lead, nagsiserve sa music ministry. Gagabayan kanila na ang music ministry is not just music, it's ministry. Gagabayan kanila na
Actually, hindi ang worship at ang praise ay hindi mga genre ng music. Hindi, joke lang. Gagabayan ka nila sa tamang pag-lead na hindi nakatutok sa'yo, hindi ka nagpe-perform, kundi talagang nagpo-proclaim ng kaluwalhatian ng Panginoon through the songs, the lyrics, the message. Ano? And of course, gagabayan tayo kung paano ba dapat tayo mamuhay bilang mga nagsiserve. Hindi naman pwedeng tatayo tayo dito o tutugtog tayo dito pero taliwas sa kalooban ng Panginoon ang ating pamumuhay. So that's part of the equipping. That's just one example. We could go on and on sa iba-ibang klaseng ministry like Sunday school, like multimedia, like women's ministry. Ano? Marami. But there are people na inassign ni Lord na magtitrain para sa mga gusto pang mag-serve sa area na yan. That's the concept. We see that Jesus gave the church specific leaders. He called specific people to serve the church in specific ways. Merong kanya-kanyang assignment dahil may kanya-kanyang kalakasan at kagalingan na binigay sa Lord sa areas na yan. Of course, minention niya nga dyan yung 5 binanggit niya, pero marami pang iba na roles, na specific roles na hindi dyan nasa alibay. So, nandyan yung apostles, sila yung mga pinapadala to be ambassadors of the gospel sa inter-church connections, ano? Hindi na lang sa local church. Nandyan yung mga prophets na they come from God's word and then convict the people sa anong mga ills of society and spiritual lives ng mga tao. And then there are evangelists to proclaim the good news of the kingdom of God na lahat naman tayo dapat. Pero there are specific people who will train us for that. There are shepherds na biniyaan ng Diyos ng patience and wisdom sa paggabay sa mga tao, one-on-one, family on family. Bigyan sila ng gabay sa kanilang mga desisyon sa buhay. Shepherds, ano? And there are teachers. Now, ako bilang pastor, I can try to be all that, but the Lord says there are specific things only that you can do. Somehow, may mga overlap. Hindi naman yun ang point ni Paul na wala ka ng ibang gagawin. Makikita naman natin yun sa ibang text sa Bible that there are overlaps sa mga ginagawa. Pero the point is there are specific needs, ministry areas na ititrain tayo ng simbahan para doon. We can discuss why apostles like Paul at iba pa mga propeta na pwede mo sabihin na hindi na sila nag-exist yung mga ganun. But ang point lang naman is that the Lord knows the needs of His church. Kung saan sila mas mahina, kung saan sila dapat mas palalakasin, kung saan mas magpo-progress pang simbahan kapag natutukan ito. And the people who are called by God to serve ay pupunta doon. Dito ako tinawag ni Lord. And then God has assigned people to equip those people who want to serve in that area. Jesus called specific leaders so that every specific member of the church can be trained, be taught, and be equipped for the ministry. Meaning, ang dahilan kung bakit may mga nangunguna sa simbahan is not so that they were the only ones. They are the only ones na tatayo, magsasalita, magsiserve, mangunguna. The reason why they are leaders is because they are there to make sure that the church, the whole church, is actively working, serving in the ministries na saan sila nilalagay ng Panginoon. Sana na-observe natin yan dito sa simbahan. Kung hindi man, sana na-observe mo kung saan ka in-equip ni Lord at saan ka nilalagay. We can help each other out sa pag-identify kung saan tayo tinatawag ni Lord. When the leader is present, people sometimes assume na, gagawin niya lahat yan. Dapat si pastor, dapat tawagin sa ganito, dapat dito sa laging lahat. Parang laging nandun, super pastor, ano? Or super elder, or super youth leader, na sa lahat ng gagawin siya. That's not the design of the church. So wala na pong gagawin yung leader? Hindi. Ang gagawin nila is para gabayan ka, tulungan ka, para gawin
ang ministeryo, ang paglilingkod. Hindi sila nangunguna para pangunahan ka lang every time. Hindi sila nangunguna para sila laging nauunang kumuha ng responsibilidad. They're there to lead you so that you can also enjoy serving God in the church. And so we can help each other. Leaders exist so that all members can serve because it's their job na ihanda tayo sa pagkilos sa ministry. That's the reason why Jesus gave apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, at iba-iba pang mga klaseng mga leaders. Different kinds of leaders because each member ay may different kind din ng mga according gifts according sa binigay ni Lord sa kanila. And so that there will be all kinds of trainings. Hindi lang sa isang area. Of course, ibig sabihin nito sa ating simbahan is that unang-una, obviously, lahat tayo ay hanapin yon. Gusto kong maglingkod. Malinaw na kailangan kong maglingkod. Malinaw na tinawag akong maglingkod. Of course, pangalawa, dapat trabahuin ng mga leaders, maging passionate ang mga leaders sa pag-train din, sa pag-equip, sa paghahanda. And pangatlo, dapat yung ministries mag-flourish. Ministries for training, ministries for serving. And yet, baka malunod naman tayo doon lang sa mga detalye ng pagtitraining, sa mga specific na ganito, specific na ganyan, and we forget yung kabuuan. That we are a reconciled people, and being a reconciled people, we're supposed to grow together as one. To embody the kingdom of God here on earth as one people. So each member of the church should work together, not separately. Na parang, hayaan mo na yan sila. Diyan naman sila tinawag eh. Wala na tayong paki dyan sa mga yan. Music team tayo, multimedia team tayo, women tayo, hindi tayo mag-overlap, wala tayong paki sa isa't isa. Diyan naman tayo magkakamali kung ganyan naman ang attitude natin. Kasi, nakita niyo po, yung tinatawag ko last time na zoom in, zoom out, ginagawa pa rin ni Paul yan dito hanggang ngayon. Actually, sa buong Ephesians, nag-zoom in siya, mag-zoom out na naman siya sa bigger picture, mag-zoom in na naman siya. After niya ngayon mag-zoom in sa specific details ng paglilingkod, lalabas na naman siya. Kasi ang goal daw dapat, pag-zoom out natin, makita natin na ang goal natin, we are to be equipped for the work of ministry, verse 12, for building up the body of Christ. For the maturity, not just of individuals, the maturity of the church. Na mula sa chapter 2, sabi ni Paul, to become one new man. Pagdating dito sa chapter 4, sasabihin niya, mature man. Hindi na lang bagong tao, kundi maging malago, malalim na tao. Let's not forget na yung context nito, where Paul is coming from, that the church is formerly coming from different people na na-reconcile na as one body. At para palaguin yan, para i-build up yan, para i-edify yung body of Christ, all members are called to serve. And because of that, when they're serving, they're working together, hindi sila magkakahiwalay. Because yung mga departments, mga assignments, mga roles na binigay are actually interdependent. I'll give you an example. Siyempre, sa environment pa rin, sa kalikasan pa rin. The moment na pinadisenyo ka ng garden, ano naisip mo agad? Ang disenyo ng garden ay flat na grass, sama-samang mga halaman according to their kinds, Tapos may mga landscaping here and there, That's actually what our culture calls garden. But that's not how God designed the environment, the ecosystem, the nature to flourish. God designed nature to flourish by being wild,
by being diverse. Na ultimo, kaliit-liitan, kahit parasite may role sa ecosystem. Na kapag nakakita ka ng isang caterpillar na kinakain-kain yung mga dahon, huwag mo na agad patayin. Tapos magtataka kang bakit hindi bumubulaklak ang aking mga halaman. Pinatay mo ang isa sa mga pollinator. That caterpillar will someday become a moth who will spread the pollens. They're night pollinators. Tapos pag nakakita ka ng caterpillar na mayroong mga parang bigas-bigas sa kanyang likod, ang tawag daw nila doon parang bigas-bigas. They're actually parasites, mga itlog na namumuhay doon sa caterpillar. Don't kill that caterpillar because those eggs ay magiging maliliit din na mga wasp who are also great pollinators kahit sa garden or kahit sa farm o kahit sa amang may mga halaman. So even pagtingin mo sa kalikasan, nandun yung disenyo ng Diyos na sana dun pa lang na-inspire na tayo how we should also work together. Wala naman sigurong parasite sa atin, pero kumbaga lahat sa atin may kakayanan, may kahalagahan, may ambag. And lahat, wala makapagsabi na, ganito ako dinisenyo, parang wala akong ambag. Wala akong ambag sa mundong ito. Wala akong ambag sa simbahan. Hindi pwede. Dahil dinisenyo ka ng Diyos na maging valuable member sa isang interdependent body of Christ. Si Charles Darwin, evolutionist. Hindi. Si Charles Darwin, from the sino ba yung mga magaling sa science dito? 1800s, first 1900s. Nakalimutan ko na yung panahon ni Charles Darwin. Pero sa dami ng mga observation ni Darwin, huwag natin pag-usapan yung theory of evolution niya. Pag-usapan na natin isang theory niya, theory pa rin, sa isang halaman na matatagpuan lang sa isang wild area sa Madagascar. At isang area niyon sa Madagascar, mayroong isang certain na flower. Tuwa siguro si Ate Lina. Kasi yun, mahilig din sa halaman yan Mayroon isang specific na flower sa Madagascar na nagbo-blossom lang siya sa gabi. At ang disenyo ng halaman, sorry hindi ko ma-flash, ay pahaba. Nakikita niyo po yung chandelier na yan. Imagine that's a flower, pero yung tali niya o yung kadena niya mahaba, sobrang haba. Tapos yung butas niya dyan sa gitna, liliit ng liliit, papaloob. Dahil ang pollens niya nandoon sa dulo. So ganito kahaba yung flower na yan. So paano siya nagsusurvive kung ang pollens niya na dapat siyang magkakalat ng kanyang flowers, halaman, ay nandun sa ilalim. Walang ni isang insekto nakakarating doon sa loob. At bonus, sa gabi lang siya magbo-blossom. Alam niyo po anong theory ni Charles Darwin? Ang theory ni Charles Darwin, mula pa man sa ilang centuries na siguro lumipas, sabi niya, nakalimutan ko yung panahon ni Charles Darwin. Sabi niya, there must be a specific bird or insect na grabing haba ng kanyang, ano tawag doon? Tuka. Or proboscis. Kung insekto man, proboscis ba yan? Diba? Yung anong sumisip-sip sa nectar na lalapat doon sa flower. Ang problema, theory lang siya, walang nakakakita. So it's either walang silbi yung flower na yan, o kung meron mang ganong hayop pero wala yung flower na yun, walang silbi yung hayop na yun sa kahabaan ng kanyang gano'n. So years and years, kung hindi man century, mga dekada ang lumipas, very curious ang mga scientists sa halaman na yan. At kung paano siya nagsusurvive despite
yung karamihan ng wild sa Madagascar ngayon ay sadly sinira na ng mga tao. That's what we are good at sa pagsira ng kalikasan. Pero nagsusurvive pa rin yung flower. There's a specific scientist na gusto pang mag-study dyan. Ano ba talaga ang misteryoso? Ang misteryo dyan sa halaman na yan. And so, nagpunta siya, narami siya na-encounter ng mga lemurs na tumatalo ng patagilid, mga kakaibang mga puno sa Madagascar mo matatagpuan lang. Pero ang gusto lang niya talagang malaman kung paano nagsusurvive ang flower na yan. So days, nights ang lumipas para hanapin niya yung specific na flower na yan. At syempre sa gabi nga lang siya lalabas. Isipin mo, paano mo hanapin ng isang tao na sa isang oras lang siya lalabas pero hindi mo alam kung kailan at saan. 'Di ba? Parang nung panahon na wala pang cellphone, magkita tayo sa ganitong lugar, Parang ganoon, Ang hirap. Pero nahanap niya at last yung flower na yon na nag-bloom sa gabi na yon. Pero nakita niya. And then many nights happened, wala pa rin siya nakikita. Nagbo-bloom and then nagsasara, nagbo-bloom and then nagsasara. And then one fateful night at napakaraming lamok na kumagat na sa kanya, biglang may lumabas na insekto. A moth. A specific moth na ngayon lang niya na-discover, ngayon na nakita, na merong ng ganong tuka na sobrang haba, na siya lang ang makakaabot doon sa ilalim, sa dulo, para masipsip ang nectar, para makakuha siya ng mga pollen at ay may ikalat niya. For one specific need, there is a specific insect na gagawa at makakatulong sa paglago ng mga halaman na yan at magpalaganap no matter how destructive we become sa mga tao, nag-survive yan dahil of a specific insect with a given role. Kahit na ang pangit niya tignan dahil sa haba ng niya lumilipad siya. Pero that's his role. What am I driving at? You can never say na wala kang silbi sa loob ng simbahan. You can never compare. You can never say na walang specific need na kung saan ako dadalhin ng Lord. Because the God who created that specific flower and specific moth is the God who created the church with all His manifold wisdom, which He also used sa pag-create sa mundong ito. The same manifold na word at manifold wisdom na konsepto na ginamit ng Diyos sa paglikha, hindi lang ng mga moth, kundi lahat ng mga species, ng mga halaman, ng mga hayop, ng mga puno. And that's why I love nature and I love learning about nature and promoting and advocating for their protection. It's because there we can see God's goodness and then we can look back and say to ourselves, I am also fearfully and wonderfully made for a purpose. And in this context, you are made for this church, created to serve, designed with your gifts, with your knowledge, with your heart, with your eyes and with your hands that you can serve your brother. Putid baka meron kang isang kakilala sa loob ng simbahan na ikaw lang ang makaka-encourage sa kanya. Ikaw lang ang may mahabang tuka na makakaabot ng puso niya so that he can stand up again and say, God loves me, the people loves me, I have hope in this world. There's a specific need dito sa simbahan na matagal na siguro nating pinagtsatsagaan, pinagtitiisan that certain people are only gifted to solve. Find that gift. Serve the church. Serve God's church. In conclusion, I would like to say two things again. Na kung ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng membro ng simbahan ay maglilingkod, then trabaho din ng Diyos na magbigay sa atin ng grasya at ng mga magmunguna sa atin so that we can be equipped. And that's something we should be thankful of.
Ano po? So we should support one another dito sa katotohanan na yan at sa pursuit na yan that we can serve one another. In what? In growing together. And because of growing together, ang tanong natin, am I serving? If God has given grace to all of us, na-discover ko na ba yan? Gift na yan. And am I seeking more para ma-train ako, ma-equip ako? Am I looking for similar gifts sa aking mga kapatid na pwede kami mag-encourage dyan? So we can learn together. Pangalawa, ang kalusugan ng simbahan, the health of the church, is connected, is related to the ministry of the members. Yung kalusugan ng buong simbahan, hindi depende sa magaling na pastor o sa magaling na mayaman na tagapagbigay o sa isang specific na tao na magaling kumanta o sa specific na tao na magaling magsalita. Nakadepende ito sa lahat ng mga miyembro. The health of the church is related to the service, the growth, the interdependence of the members. In other words, ang isang malusog na simbahan ay isang simbahan na kung ang saan ang lahat ng mga membro ay natitrain ng mga leaders at ang lahat ng mga membro ay maayos, mabuti na naglilingkod. Parang katawan ng isang tao. Tama po? A healthy body is a body that all other parts are performing, functioning, doing well. Padagdag pa ng isang metaphor. Akala natin for a very long time na ang appendix ay walang silbi. And ako, na naoperahan ng appendicitis, dahil sa appendicitis, nung first year high school ako, naniwala ako dun. At masaya ako na natanggalan ako ng walang silbi sa buhay. At least mag-isa na lang ako. De, joke lang. Natanggal sa parte ng katawan ko yung parang pwede mag-cause pa sa akin na malubang sakit. Ano? Pero there are also recent studies na ang mga natanggalan daw ng appendix ay mas nagiging prone to sickness. Nagkaroon ng ibang kahinaan sa katawan na mula nung nawala ang appendix. So apparently, hindi pa man natin matukoy specifically kung anong trabaho ng appendix sa ating katawan. Pero pag inalis mo yan, merong kakulangan. So maybe right now, you're still thinking, hindi ko pa alam kung ano gagawin ko. Hindi ko pa alam specific purpose ko. Baka mag-lie-low na lang ako. No. Dahil pag umalis ka, na bahagi ka ng katawan ni Kristo, o magpahinga ka, lumayo ka, at ayaw mo maglingkod, baka apektado yung buong katawan. Because we are designed that way. That is the design of Christ's body. So ang tanong, kung titignan natin ng simbahan with all the parts that we have, all the specific needs that we have, all the leaders na meron para mag-train sa mga areas na yan, are we? How healthy are we? Kapag tumungtong ka sa timbangan, healthy ba tayo? Kapag nag-take ka ng temperature check, healthy ba tayo? Kapag nagpatingin tayo sa mga doktor bilang isang simbahan, are we a healthy body of Christ? We should be challenged, therefore, to say to ourselves and tell God, Lord, I want to serve. Even though I'm not trained pa sa ngayon, but Lord, lead me to people, to leaders who will train me in my gifts. How can I serve in my specific gift, with my specific gift? Or, kahit huwag natin pag-usapan muna yung mga gifts na hindi mo pa alam, just look at your brothers and your sisters right now. Look at all the concerns na meron tayo sa simbahan. How can we serve each other in those specific scenarios? Honestly, how? And may the Lord grant us the gift of seeing and understanding and the heart of carrying the burden of one another so that we can serve more. Let us pray. Father, salamat po sa iyong salita. Salamat po for letting us understand your design so that we can be faithful sa inyong kalooban. Lord, palagi po namin tinatanong, anong kalooban niyo po sa amin? Anong kalooban niyo po sa aming simbahan? Anong kalooban niyo po sa aking kinabukasan? But here, word
after word, your truth after your truth, Lord. They always declare your will. And the only thing left for us to do is to stand up and say, here am I, send me. Here am I, Lord, let me serve. Let me serve according to your grace, according to your will, according to your purpose. So Lord, thank you dahil tinawag niyo po kami sa kabila po na aming mga pagkakasala at kakulangan, pagkakaiba ng aming pinanggagalingan at personalidad at kalakasan o kahinaan. But you have reconciled us together, Lord. And even as individuals, Panginoon, you called us to be saints. You sanctified us from our sins. You washed us with your blood. You tore your body so that we can be one with your body. Lord, thank you for the forgiveness of sins. Thank you for your reign. Thank you for your kingdom that has come. Thank you for calling us. Thank you for letting us surrender to you and come to you and receive grace and mercy. Salamat sa dakilang pagliligtas ninyo sa amin. And salamat sa pagsama niyo po sa amin sa araw-araw. Upang kami patuloy, Panginoon, na mamuhay na may kasaganahan, kabutihan, according to your grace and will. Father, we pray for all members sa aming paglago that we may continue to learn your word, to be equipped in our gift so that we can serve you more. Also, Lord, empower us even, Father, so that we can serve sa aming mga pamilya also, to become responsible members of our families first, so that in there, Father, we can practice, Lord, we can manifest the grace that is in us, to bring reconciliation and peace and service and love and truth sa loob ng aming mga tahanan. Na lahat ng mga conflicts, lahat ng mga needs, lahat ng mga responsibilidad, lahat ng mga paghihirap ay napagtatagumpayan namin, Panginoon, by your grace. Also pray, Lord God, sa aming mga kahinaan, sa aming mga sakit, that you will also empower us, that you will use your brethren, Lord God, for each other to help, to bless one another in our times of need, to be the grace that we need, Panginoon, sa aming mga paghihirap, sa aming mga pinagdadaanan, to offer prayers to one another. Lord, lead our church even sa marami pa po namin kailangan gawin. Lord, I pray na bigyan niyo po kami ng biyaya sa lahat. Na personally, when I look at the tasks, the missions of our church, it's so daunting, Lord. It's so big. And many times in my life, umaatras na lang ako sa siyang sulok to say, Lord, I cannot do this anymore. But that is not the way to do it and to approach it. The way to say is that, Lord, we cannot do this. But by your grace, we can be together in service for all the things that you want us to do. And to help one another, to be a strong, mature man, body of Jesus, with you as our head. Tulungan niyo po kami to serve, Father. Tulungan niyo po kami na hindi lang kami maging blessing sa bawat isa, maging blessing din kami sa mga komunidad, sa mga konteksto, sa mga trabaho, sa mga kaibigan na kung saan niyo kami nilalagay, Panginoon. And we can be a blessing to this country even, that we can become a prophetic voice to declare truth and goodness and justice and mercy, to pronounce and decry the ills of the society, the injustice that we see, and to bring healing by declaring the good news of your kingdom, that only you is worthy to be praised, that only you is mighty to save, that only in you there is fullness of joy. Na sa lahat ng aming mga pangailangan, one day, there's only one place where we can be full. But for now, Father, commission us as individuals and us as a church, to be of service to one another, and then to be of service
to the community and the country that we belong to. Father, thank you. Empower us and encourage us all the more. Strengthen us all the more. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen.